Welcome to the Beach Chair, where we talk about anything under the beautiful sun of La Union. From food, surfing, art, wellness, the community, and the people that make La Union a dream destination. For today's episode, we have one of La Union's finest, one of our champion surfers, Jong Martinez. Okay. Welcome, Jong. Okay, diretso na kagad tayo. Paano ka nag-start sa surfing? Actually, kuya, nagsimula ako sa skimboard. Skimboard? Oo. Pero taga dito ka talaga? Sa Urbistondo? Sa Dalumpinas po. Sa San Fernando. Okay. Tapos, sa skimboard, ayun, kuya. Mga ilang taon ka na nag-start ka na mag-skimboard? Siguro mga nasa 13 siguro, kuya. Hindi. Medyo late na rin. Hindi katulad nung iba na talaga mga 4, 5 nag-start. Okay. So, skimboard and then? Tapos, nakikita ko lang, kuya, yung mga nagsisurf dati na parang ang ganda ng mga ginagawa nila. Tapos, ang lalayo ng ride nila kung ikukumpara sa skimboard. Tapos, kasi yung skim, sa shore ka lang eh. Yes. Tama. Tapos, ayun, parang nagsimula talaga yung pagsisurf ko, kuya, nung pumunta na kami kila Uncle Anthony sa Four Aces po. Tapos, so recent lang? Medyo recent lang ba? Yes po, mga 2017 po. Talaga? Ganun po. Oo, so parang from nung bata ka, nag-start ka mag-skim until 2017, skimboard lang talaga? Yes po. As in never man tinry and Nakaka-try din po pero saglitan lang kasi. Minsan pinapatry lang din. Tapos, kasi kailangan mo din ng sarili mong surfboard. Yes po. Wala pa po kami. Wow, so recent lang. Opo. Okay. And then yun, nung pagpunta po namin kila Uncle Anthony sa Four Aces, parang sinabi niya po na gusto mo mag-try mag-surf. Ganun po. Parang pinahiram niya po ako ng surfboard. Tapos yung mga unang sakay po na malalayo yung ride, sabi ko, wow, ang ganda nito. Parang yun, inaaral ko po. Malaki ba yung difference niya sa skimboarding? Sa, halimbawa, yung stance or yung skills or yung mga maneuvers or yung mga tricks yung mga ginagawa? Malaki ba yung difference? Difference po talaga na parang... Ano yung difference? Yung sa fins po. So, wala pong fin yung skimboard. So, kailangan talaga yung weight po ng katawan yung yung sa skim or sa skimboarding? Sobrang, pag naka-ride po, minsan, iikot ka po pag walang control eh. Hindi po kagaya ng surfboard na may fin. So, pag medyo nagkamali ka, okay lang po. Kasi may fin naman na kumakontrol. Kayang bawiin. Yes po. Tapos, yung una ko pong ginamit na longboard, 8.2 po eh. 8.2. And yun po yung unang pinagamit na hanggan. Maganda po una kang kasi ako, nalala ko, looking back, nung una ko nag-start, as in may taga-tulak. So, tinulak-tulak ka pa ba? Or hindi na? Diretso paddle na. Diretso paddle and tayo na. Yes po. Tapos, natuto naman po ng konti sa balance doon sa skimboard. Tapos yung naging problema ko lang po nun, yung pagpapaddle. Kasi walang paddle sa skim. Timing. Yes. Nakayanan ko naman po na unti-unting paglalaro ko everyday. Parang natutunan ko po siya ng medyo mabilis. Tapos nakikita ko po sila, dinadaan-daanan ako yung mga naglo-longboard po. Sabi ko, galing nun paano kaya yung mga ganun? Ayun, inaaral ko lang po yung mga nakikita ko din. Tapos, so, when you say inaaral, paano mo siya inaaral? May nagtatanong ka ba? Ayun, number 1 po, sinasabihan po ako ni Uncle Anthony na kung nagtatanong po ko sa kanya na parang, Uncle, paano nila ginagawa yun? Parang yun. Tapos sinasabi niya po, ayun, tinatry ko lang din po. And then i-apply mo pag lumabas ka na. Ganun ko lang po siya ginagawa. Sa family mo, meron bang ibang nagsisurf? Meron po yung mga kapatid ko po. Mas matanda, mas bata? Yung mga batang kapatid ko po. Yung mga batang mga kapatid nag-surf. Nag-start ba sila mag-surf dahil gusto nila or dahil nakita ka nila? Dahil nung pandemic po sila nag-start eh. Ilang taon na? Yung isa po 21 years old. Tapos yung isa po 19. Okay. 16 po. Okay, so lahat sila nagsisurf. Yes, so ano nangyari nung pandemic? Wala po kaming magawa. Parang nung mga time po na yun, medyo okay na ng konti mag-surf. Hindi na bawal. Hindi na bawal. Tapos wala po akong kasama mag-surf. Ayun, hinahatak-hatak ko lang po sila. Surf tayo, pati po yung mga yung mga iba naming kaibigan.
Tapos, ayun, hanggang ngayon po, nag-surf sila, tapos nagtuturan na rin po kami lahat sa 4 Aces. So ngayon, instructor ka na rin sa 4 Aces. Yes po. Looking back, parang, kasi nakakatuwa na marinig, na akala ko, kasi, like for example, yung mga kwento ni, syempre, kilala natin sina JR, sina Benito, sina Marvs, sina Rico, na nung una ako nag-start mag-surf, bata pa lang nag-surf na sila. And then medyo refreshing na parang out of nowhere, bigla ka nag-decide na, na mag-shift scheme to sa surfboard, surfing, tapos biglang ang bilis ng progress. Kasi nagko-compete ka na, di ba? So, ano yung naging turning point na parang, na-amaze lang ako. Parang 2017 ka nag-start, tapos biglang natutuwa ka lang na gusto mo matutunan to, tapos ngayon nagko-compete ka na. Ano yung naging turning point na parang, kailan nangyari na hindi gusto kong mag-comp? Kasi nga, yung one of the episodes na namin with Leia, sinabi ko na kaya ako na-enjoy yung surfing kasi yung surfing, like what you've said, ang saya, di ba? Mag-surf ka lang masaya. Hindi mo naman kailangan mag-comp. Di ba? Hindi ka tulad ng ibang sport na gagawin mo siya kasi may end goal. Yes po. Oo. So parang, I mean, I'm not saying na sa surf, hindi mo naman gawing goal na mag-comp. Kasi kung magaling ka naman talaga, why not? Oo. Pero ano yung naging turning point? Bakit mo nag-decide? Paano ka nag-decide na, hindi, gusto ko sumali ng mga comp? Ayun po, unang-una po niyan, dahil po rin kay Tita Lay, kila Angel po. Kasi so mentors mo talaga sila. Po. Sila talaga yung tumutulong sa'yo. Araw-araw po kami sa surf school namin. Kapag wala po kasing magawa, wala pong students. Ayun, nagsisurf lang po kami. Tapos nakikita lang po kami ni Uncle na parang nag-surf doon. Tapos minsan nagtatanong po kami sa kanya, madalas pala. Tapos ayun, hanggang sinasabi niya rin po kung ano yung gagawin para hanggang araw-araw lang po na nagsisurf. Tapos, unang-una po, may sinalihan po kong local comp. Ito yung pinakauna na comp mo. Sige, ano yung experience mo sa first comp? Sa first comp po, sobrang nakaka-nervyos po. Kasi first time po na magko-comp, tapos ang daming nanonood. Pero masaya naman po kasi parang bukod sa kaba, parang ang enjoy din na makasali sa mga... Naalala mo kasi nangyari yung comp? Dito po sa La Union. Sa point lang, sa point. Kasi di ba, isa sa mga masayang reason kung bakit ka mag-comp, kasi for 20 minutes, 30 minutes, masasolo mo yung point. Yes po. Nakagaw na 4 maps, di ba? 4 lang kayo na nagbibigayan pa ng turn dun sa wave. So, parang after nung first comp mo, ano yung mga sumunod na nangyari? After po nun, talagang... Kamusta pala yung result nung first comp mo? Yung first comp po, mabot po ako ng hanggang semi-finals. Kaya po na parang nahikayat ako na, gusto ko pang maglaro. Tapos... Kasi first mo, tas semis agad, di ba? Opo. Parang nagulat din po ako nun eh. Tapos, ayun po, nag-practice po ulit. Tapos, sumunod na comp na po noon, nationals po agad sa Borongan. Okay. Opo, pinush po ako nila Uncle talaga na. Anong year to? Pagkatapos po ng pandemic yata. So, mga 2022 o 2021? Opo, mga Tapos, ayun, parang, ang sarap kasi po, nung first time ko rin sa nationals, parang, first time ko rin po makasakay ng aeroplano, tapos makapunta ng ibang spot. So, automatic from that first comp, national agad? Opo. Nung pagkatapos po ng comp dun sa Borongan, sabi ko next year, na-national ulit ako kasi gusto pong malibot din yung surf spot dito sa Philippines. Na-experience din lahat, lalo na na-experience mo na. Tsaka, ayun, idol ko rin po kasi si JR. Kaya, before we continue, kasi di ba yung surfing, yung pinapractice mo, longboard. Yes po. Tinry mo mag-shortboard? Nag-try din po. Pero mas nagustuhan ko po yung longboard kasi mas relax po siya. Mas relax. Yes po. Tsaka mas madali po ikuha ng alon. Tapos, ayun, yun din po kasi yung pinagtuturo namin, longboard. So, yun na lang din po talaga yung... Tama. Okay, so, continue. Parang idol mo si JR and then, parang, yun nga, parang recently, he's making waves. Literally in the world championship, 'di ba?
So, madami siya na-open. Ang dami niya na-open na windows for everyone. Yes po. Sa lahat ng mga Filipino surfers. But, looking back do sa mga comp na sinalihan mo, ano yung mga challenges? May mga part ba na nahirapan ka? I mean, not on the comp itself, pero in general, mahirap bang gawin? Kasi syempre yung national series, hindi lang naman yan, okay, La Union lang, tapos na, di ba? Ano yung mga challenges Ayun po, yung unang-una po dyan, yung financial. Sobrang mahal po talaga mag-comp. Yun po. Pero may mga tumutulong naman po ng mga kakilala, kaibigan, gano'n. Tapos pangalawa po, yung biyahe din po. Ayun, medyo hindi sanay. Opo, medyo hindi po sanay talaga. So balikan natin. Syempre, kung mag-decide ka na mag-national comp, like what I've said, hindi lang naman siya sa isang spot. Kailangan mong magbayad ng flight, accommodation, syempre pagkain mo, hindi lang naman one day yon. Yes po. 'Di ba? And then normally minimum 3 or 4 legs, 'di ba? Tapos parang ngayon pag mas dumadami pa kasi nga mas lalong nakikilala yung surfing sa buong mundo, parang with JR paving the way. So ano pa mga challenges bukod sa adjustment sa mga biyahe, sa long drive, sa long flight? Ayan, pag bago ka sa isang spot, medyo mahirap din po minsan pag magulaw yung alon nila, kung kailangan po talaga rin basahin yung kung kailan mag-low tide, mag-high tide, kung kailan gaganda yung alon. Tapos yung pag may mga comp po kasi na mahangin, tapos may mga comp din po na maliit yung alon. So medyo nahihirapan po pag ganun. So parang at that level, at the national level, hindi na lang basta, okay, magpapadal ako, tatayo ako. Yes, hindi, kailangan mong aralin yung spot, kung halimbawa, kung saan pumuputok, and syempre, everyday, hindi naman pare-parehong alon yung nakukuha nyo. So it's now, reading the waves na, yung choosing your waves. Tama, yun na rin yung yung kailangan mong aralin ngayon. Opo. Yun yung mga talagang pinapractice ko po ngayon. Kumuha po, maghintay ng perfect po na alon. Meron ka bang, so far, sa lahat ng mga naging nasalihan mo na comp, ano yung pinaka memorable? Not necessarily dahil meron na bang comp na nag-champion ka? Or wala pa po sa national finalist lang po. Finals. As in, mabot ka sa final? Yes po. Okay, saang leg to? Sa Pagudpud po. Up north. Oo. Okay. So, anong feeling na, syempre, di ba, parang ang bilis ng progress mo. From your first comp, bigla nag-national ka, and then now, maybe 1 year, 2 years after, mabot ka na, nadun ka na. Oo, nasa finals ka na. Hanggang po, nung una po nagulat din po ako na parang wow. Parang gusto ko lang din po sa maglaro doon na ayun, parang naglalaro lang po talaga ako. Tapos ayun, hindi ko po akalain na umabot po ako doon. So every hit, so parang syempre at the end of the day, lahat ng mga makakalaban mo kaibigan yun. Yes po. Oo. Parang ano yung nasa isip mo every time na okay, ayan na. Tinaas na yung green flag, start na nung heat. So, anong yung iniisip mo? Parang every time bago ka mag-comp. Parang sa amin po, iniisip na lang po namin na parang nagiging local comp na po pag for Tagalawan yun na po. So parang friendly. Yun yung nagiging trend, di ba? Pag, especially ngayon sa longboard talaga. Yes po. Kasi pag sa longboard po talaga, more na nakakapasok po sa quarterfinals, parang mga Tagalawan yun na po. Tapos, parang expected na. Yun na yun. Tapos nung first time ko po umabot doon na parang, tapos Tagalaon yun po lahat nung kalaro ko, parang, sige, mag-surf talaga ako, ganun. Laruin ko lang. Yun, sinunod ko rin po yung mga payo nila, nila Tita Lay, na pag nandun ka, maglaro ka lang. So yung finals na yun, 2 na lang kayo natira? Yes. Tama, 2 na lang, di ba? Yun yun. As in, umabot ka talaga sa finals. So basically, first runner-up, second. So ano naramdaman mo na parang, nada na ako? Parang 20 minutes na lang, 1 hit. Ano nangyari? Ano yung naramdaman mo na eventually hindi mo nakuha? Una po, kaba. Tapos, pag yung time po kasi na yun, lumiit din po yung So, mas
nadoble po yung pressure kasi Mas mahirap. opo, medyo mahina po talaga ako sa maliliit ng alon na konti. Ganun po. So, ayun, parang pinipilit ko po mag-focus pero parang wow, Oo. medyo hindi. So medyo naging mental games Yes na rin siya. Kasi alam mo naman kaya mo eh. Opo. 'Di ba? Oo. Siguro dahil hindi lang po siguro din ako naghintay ng alon, ganun po. Pero okay, parang sobrang saya ko rin po na nakaabot doon. Hindi po ako At least na-experience mo na umabot ka doon sa last heat. Opo. Last heat of the day. Yes. Siyempre parang ang kwento mo, medyo bago ka pa sa surfing eh. And then ang dami mo na kagad na steps na naabot. 'Di ba? Ano pa mga plans? Ano yung mga future plans? Gusto ko po maging parang sila JR din po. Kaya yung mag-international din po ganun. So, kailangan po mag-practice muna. Practice. Para abutin po yun. So, ngayon, yung focus mo is pagsa-surf coach and then surf instructor and at the same time, training. Yes po. Training for your coach. For your upcoming comp. Meron ba mga susunod na competition? Meron po sa Baler po. Baler na yung next. Susunod. At patapos na ba yung national leg? Ilan pa? Meron pa pong tatlo. May tatlo pa. Borongan po at saka Kabugaw. Okay, just for everyone's context, we're shooting this October. Okay, so meron pang may tatlo pang natitira. Kailan yung next na? November po. November, sa Baler yung yung sa next. Anong mga preparations ginagawa mo? Specifically for the next leg? Nagsisurf po ako palagi sa beach break. Sa Kamsat po dapat. Kasi yung alon po doon is parang Kamsat din po kasi beach break din po. Tama, hindi mas ni-reef. Yes po. So, hindi po muna ako nagsisurf masyado sa mga point break, sa mga break. So, focus ko po yung sa mga reef. Sa mga beach break. Po. Tapos, ayun, yung criteria po na hinahanap nila, yun lang po yung mga ginagawa ko pa ulit-ulit. Tapos, nililinis ko po gan. Then, hingi ng payo kay coach. Ganun po. Para lalong, kung syempre mas alam na ni Anthony, ni Leia, kung ano yung galawan sa Baler. Ano yung gusto mong, meron ka ba mga tips dyan sa mga gustong mag-surf and then umabot din sa level na ginagawa mo ngayon? Ayun, ano lang po, enjoy lang sa surfing. Parang hindi po kasi nakikita yung progress pag saglit lang. Pag inaabangan mo po talaga. So kailangan, pag naglalaro ka araw-araw, enjoy lang din. Kasama po yun palagi. Kailangan masaya ka lang palagi. Ganun po. Tapos, yun, oras din po sa pag-surf talaga. Discipline, kailangan talaga. Kailangan pag nag-quit ka na, surf ako ng mga 3 hours, 4 hours. Ganun po, surf po. Okay. Ayun. And with that, I expect to see you sa classes ko. Kailangan, syempre, kailangan din ng strength and conditioning. Hindi lang puro water time. Okay, salamat Jong for coming in today. Good luck sa mga susunod mo na comps and we'll be rooting for you. Thank you po. Maraming salamat po. Okay, sabi nga ni Jong, enjoy lang. With whatever you do, enjoy lang. Start with small steps, have discipline, and love what you do. Okay, thanks for tuning in today's episode. Don't forget to follow, subscribe. Alpas La Union, Alpas Siargao, Alpas TV on Facebook, Instagram, social, on YouTube. Come visit Alpas La Union here in Bacnotan, Alpas Siargao. We'll always have a seat reserved for you. See you next time at the Beach Chair.